Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Reno. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Nang mga panahong ito, nasa edad 16 at 13 ang magkapatid na si Reno at Liza. Panganay si Reno sa dalawa. Nakatira sa liblib na lugar ng Bais. Ngunit abot naman na ito ng sibilisasyon. Sobrang magkasundo ang dalawa at magkasanggang dikit. Malaking lalaki si Reno, habang si Liza naman nagmana sa ama na maliit na tao, ngunit ubod ng likse. Ang pangalan ng mga magulang ay Jomar at Nita. Tahimik na tao lamang ang ina. Basta ayon kay Reno, may pagkawirdo si Nanay Nita. Madalas itong nakikita na may hawak na 2 itim na salagubang. Mga alaga ng ina. Mula pagkabata ay nakikita na nila ang mga salagubang. Normal lamang naman ang itsura, pero mas malalaki ang mga ito. Natanong pa minsan ni Reno ang ina kung paano nabubuhay na matagal ang mga alagang salagubang. Sa pagkakaalam niya, maikli lamang ang buhay ng mga ito. Ngunit ayon naman kay Nanay Nita, wala na ang mga salagubang na dati nilang nakikita. At kada namamatay, pinapalitan niya lamang yon ng bago. Basta mahilig lamang ang ina na mag-alaga ng ganoong insekto. Hanggang nasanay na lamang ang magkapatid at binaliwala na lamang ang napapansin kay Nanay Nita. Masaya naman ang pamumuhay ng mag-anak. Magbubukid ang mga magulang. Malawak ang lupaing pinagtataniman na pagmamay-ari ng mayamang pamilya sa lugar. Tubo ang karaniwang tinatanim sa sakahan. Samantala, napaka-istrikto naman ng namamahala doon na nagngangalang Mang Ervin. Pero nagtataka ang dalawa. Payak lamang ang kanilang pamumuhay, pero tila hindi sila naghihirap. Kakarampot ang sweldo, pero nakakayang mairaos ang pamilya. Sa katunayan, sabay pang nakakapag-aral ang dalawa noon, kumpara sa kaparehang saop o trabahante sa lupain. Ang mga anak na mga ito ay hindi nakakapag-aral. Iniisip noon ni Reno at Liza na baka may pinagkakabalahan pang iba ang mga magulang nang hindi nila nalalaman. Ngunit nakikita naman nila kung gaano kasipag ang ama't ina. Sa asyendang pinagtatrabahuhan ng mga ito, paspasan ang trabaho, lalo na kapag gabasan o ani na ng mga tubo. Talagang masasabing patayan sa katawan. Maulan man o sa gitna ng tirik na araw, wala man lamang pahinga. Bagaman noon, hindi naman nagrereklamo si Tatay Jomar at Nanay Nita. Habang si Reno at Liza naman, minsan tumutulong na rin sa mga gawain, lalo na kapag wala naman silang pasok. Para kahit papano, mabilis itong matapos at hindi masyadong mabigatan ang mga magulang. Naiinis si Liza sa katiwala ng lupain dahil bukod sa pagiging kurakot, napakahigpit pa nito. Matalim kung magsalita na akala mo siya ang may-ari ng taniman at lupain. Pero matagal na itong katiwala. Ito din ang dahilan kung bakit may trabaho ang mga magulang. Pakyaw-pakyaw ang tawag nila kay Mang Ervin dahil sa pagiging sakim nito. Paano ba naman? Minsan itong nakita ni Liza na kinukupitan ang sahod na sanay sa mga tao. Mabait ang amo nila,
Ang problema ay yung mismong namamahala. Ikinukumpara ito ng magkapatid sa kinauukulan at gobyerno. May nagpapatupad ng batas, may nagpopondo sa bawat proyekto. Pero pagdating sa ibaba, hindi na buo ang nakukuha ng mga tao. Nang makita naman yon ni Liza, kagad niyang sinumbong si Mang Ervin sa mga magulang. Hay nako, hayaan mo na lang. Ang importante, meron tayong trabaho. Wika ni Nanay Nita. Nay, anong hayaan? Aminado naman akong nagkakaroon tayo. Pero papaano na yung iba? Si Kuya Reno, alam din yun eh. Siya nga yung nagtutulak sa akin na sabihin ko sa'yo. Kuya, ikaw ngang kumausap sa kanila? Tugon ni Liza. Nang mga sandaling yun, kakauwi lamang ng mga magulang galing trabaho. Kaunting description lamang sa lugar. Ang bahay ng pamilya ay nasa mataas na antas ng lupa. Padahilig na kung saan natatanaw nila ang kalsada sa ibaba at ilang mga kabahayan doon. Isang palapag, ngunit nakaangat ang sahig sa lupa. Tipikal na tirahan na makikita natin sa mga karaniwang residenteng magbubukid. Kung ano ang kwarto, ito din ang hapagkainan. Doon na lahat ang aktibidad sa tahanan. 4 na sulok lamang ito at wala silang maayos na palikuran. Nay, hindi naman sa nakikialam ako. Pero mali po kasing gawain yung pangungupit eh. Mabubuting tao yung amo natin ay. Tay, baka naman magagawa nila ng paraan. Wika ni Reno. Dito na nagsalita si Tatay Jomar. Sinabi nitong siya na ang pupunta sa tahanan ng amo. Isusumbong ang lahat ng maling ginagawa ng katiwalang si Mang Ervin. Doon na natapos ang usapan ng mag-anak. Hindi na nagsalita pa si Liza. Ngunit inaamin niyang kinakabahan siya ng mga sandaling yun. Hindi alam ng dalaga ang magiging resulta at maaaring magkagulo. Pero para sa kanya, mas mabuti na din yon nang maituwid ang maling pag-uugali ng katiwaldas. Kinabukasan, kagad namang pumunta ang ama sa amo. Ngunit ayon dito, hindi nila ito pwedeng tanggalin hanggat walang matibay na ebidensya. Tumango lamang si Tatay Jomar. Naroon din ang magkapatid. Gustong-gusto nang magsalita ni Liza ng mga sandaling yun. Ngunit pilit siyang pinipigilan ni Reno. Sa puntong ito, naroon din nga si Mang Ervin. Nakamasid lamang ito sa likod ng tahanan at nadinig ang sumbong ni Tatay Jomar. Kinagabihan, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta si Mang Ervin sa tahanan at kagad kinumpronta ang pamilya. Galit na galit ito at sinabing walang katotohanan ang mga sinasabi nila. Nadinig ko ang sumbong ninyo. Bakit? May patunay ba kayo? Baka hinayupak. Kayo na nga itong tinutulungan. Dinudungisan niyo pa ang pangalan ko. Wika ni Mang Ervin. May nakasuksok itong baril sa tagiliran. Pasimpleng itinaas ang damit na tila talagang pinapakita bilang pagbabanta sa kanila. Walang nakapagsalita sa pamilya hanggang sa muli itong nagsalita. Alam ko na maaari akong maalis sa trabaho. Pero magpasalamat kayo na meron pa akong nararamdamang awa, kundi inubos ko na ang pamilya ninyo. Muling wika ni Mang Ervin. Sa puntong ito, hindi na nakapagtimpi pa si Liza. Ano po? Teka lang po ha.
mawalang galang na. Pero kung patunay ang gusto ninyo, sapat na po ang mga mata namin. Nakita ko kayo mismo. Binawasan niyo yung sobre na may lamang sahod namin. Ngayon tatanungin ko po kayo, ano po yung sinasabi niyong awa? Ang kapal naman ng pagmumukha ninyo. Wika ni Liza. Hoy, anak, huwag ka nang magsalita pa. Teka, wag na sabi. Ano ba? Magkakaalis ka na, Erben. Pag-awat ni Tatay Jomar, umiinit na din ang ulo ni Reno. Bigla nitong sinunggaban si Mang Ervin at dahil malaking lalaki, kaagad naman itong napatumba ang matanda. Pagkabalikwas naman ni Ervin, kaagad nitong binunot ang baril. Dali-dali namang humarang si Tatay Jomar. Sandali, wag mong gawin yan, Erben. Maawa ka sa amin. Pagpasensyahan mo na itong mga anak ko. Ikaw, Reno, bakit ka naman nananakit? Umalis ka na, Erben. Pakiusap. Asahan mong hindi na kami babalik pa ng hasyenda. Wika ni Tatay Jomar. Ngunit hindi na ito nakapagtimpe dahil tila napahiya nang mapabagsak siya ni Reno. Pinaputok niya ang baril. Pinatamaan ang paa ni Tatay Jomar. Napuruhan ang ama at nahulog sa lupa. Ganoon na lamang ang pamimilipit nito sa sakit. Ngunit ganun pa man, sinabi ni Tatay Jomar na wag nang sakta ng pamilya. Tumalikod si Mang Ervin. Naglakad ito palayo. Panay-sipat pa habang nakasimangot ang muka. Habang si Nanay Nita naman, naroon lamang sa loob ng bahay, nakasilip sa bintana. Nanlilisik ang mga mata habang sinusundan ng titig si Mang Ervin. Nagulat ang magkapatid. Paano ba naman? Bigla na lang nagsalita si Tatay Jomar. Mahal, wag na. Wag mo nang intindihin yon. Hayaan mo na lang. Sa paa lang naman tumama yung bala eh. Ayos lang ako. Malayo naman ito sa bituka. Nagkatitigan si Liza at Reno. Kita sa mga muka ang pagtataka. Inalalayan nila ang ama papasok ng tahanan. Mabuti at daplis lamang ang sugat. Hindi talaga isinentro sa gitna ng paa at hindi pumasok sa loob ang bala. Inasikaso ito ng magkapatid. Habang si Nanay Nita naman, naroon pa rin at nakadungaw sa bintana. Binabagabag si Reno at Liza. Ayon sa magkapatid, hindi man lamang nag-aalala ang ina. Sa halip, galit lamang ito habang nakatayo sa bintana. Hanggang sa tumayo na ang ina. Lumapit kay Tatay Jomar. May sinabi ito ngunit hindi naunawaan ng dalawa. Pero matapos magsalita. Sandali mahal, wag naman. Hayaan mo na lang yon. Wag mo nang gawin yung nasa isipan mo. Pakiusap ni Tatay Jomar. Ngunit nakabusangot pa din ang mukha ni Nanay Nita at isa-isa silang tinitigan. Ipagpalagay na lang natin na mababang uri lamang tayo ng tao. Pero may karapatan din tayo. Kung ito lamang din ang mangyayari sa atin at sa iba, abay hindi na ako papayag. Tama lang yung pag-alis natin at hindi na bumalik pa. Pero ang sakta ng isa sa atin, lalo na ikaw, Jomar, magbabayad siya. Ipapatikim ko sa kanya ang sakit na mas malupit pa sa tinamaan ng bala. Tugon ni Nanay Nita. Matapos magbitaw ng salita ng nanay, kinuha nito ang garapon na may lamang salagubang at lumabas ng tahanan. Sinundan lamang nila ng tingin ng ina. Pumasok ito sa masukal na gubat
Nagtanong si Reno kung anong gagawin ni Nanay Nita. Tumugon naman si Tatay Jomar na wala naman. Huwag na lamang nilang isipin ang sinabi ng ina. Basta kung ano mang nangyari o maaaring mangyari, sa kanila na lamang kung ano man ang nakita ng gabing yun. Tay, may hindi po ba kami alam patungkol kay nanay? Hindi na kami siguro mga bata para maging manhid. Tatay, pwede ba naming malaman yun? Tanong ni Liza. Hindi kagad nakapagsalita ang ama. Marahan itong tumayo at paika-ikang pumunta sa bintana. Tinatanaw nito ang lugar kung saan pumunta si Nanay Nita. Hanggang sa tinitigan sila ng ama. Nakita sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Nagmumuni-muni. Nagdadalawang isip kung sasabihin sa kanila ang totoo. Ang nanay nyo, isa siyang mambabarang noon. Matagal na panahon na. Hindi pa kami magkakilala, meron na siyang lihim na karunungan. Sa katunayan, isa ko sa naging biktima niya. At yung mga salagubang na alaga niya, yon mismo ang ginamit niya sa akin. Sa tulong ng albularyo, napalabas ito sa bibig ko at nagawa kong mabuhay pa. Naglaho na lamang yung mga salagubang. Nakita ko mismo kung paano yun lumusot sa papag. Pero may dapat pa kong gawin. Ang payo ng albularyo. Bagaman ang barang ay napigilan, pero panandalian lamang ito. Kailangan kong kausapin ang bumarang sa akin. Dahil kung hindi, babalik lamang sa sikmura ko ang salagubang. Pagsasalaysay ni Tatay Jomar, tila lumulutang ang isipan ng dalawa nang malaman. Nagkatitigan pa ang mga ito. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalaysay si Tatay Jomar. Ang pag-uusap nilang yun, ito ang naging tulay para magkaroon sila ng koneksyon. Ang sabi naman ng ina, napag-utusan lang ito na mga panahong yun. Ayon kay Nanay Nita, sinabi ng nagpabarang na babaero si Tatay Jomar. Ang nagpabarang sa kanya, ang naging nobya na taga-Amlan, si Rosalinda. Nabuntis ito ngunit nakunan dahil sa sobrang konsumisyon kay Tatay Jomar. Nang magkausap naman silang dalawa, doon nalaman ni Nanay Nita na hindi pala talaga babaero si Tatay Jomar. Sadyang nagustuhan lamang at hindi sa ipagmamayabang. May itsura talaga ito noong kabataan. Mabait na tao at walang bahid ng kasamaan. Nagsinungaling lamang ang nagpabarang. Nabigla naman si Nanay Nita at kamuntikan pang makapatay ng walang kasalanan. Kaya ganoon na lamang ang paghingi ng tawad nito kay Tatay Jomar. Hanggang sa naglaon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. At syempre, humantong sa pagkakatuluyan. Dagdag pa ni Tatay Jomar, bagaman mangkukulam, may kaya si Nanay Nita sa buhay. Noong mabuo ang pagsasama ng dalawa, minabuti ni Nanay Nita na hindi na umasa sa mga magulang. Sa halip, nagsariling kayod na lang dahil sa pagnanais na magkaroon ng normal na buhay. Tumiwalag ito sa pamilya. Dagdag pa ni Nanay Nita, magiging mahirap man sila, pero mas maayos ang ganong pamumuhay kesa sa may kaya, ngunit nasa paraiso ka naman ng mga demonyo. Subalit ngayong nabanas na si Nanay Nita, siguradong pupunta ito sa mga magulang para humingi muli ng basbas at maging mambabarang. Hindi ba kayo nagtataka? Yung mga salagubang, tama ang hinala nyo dati pa. Matagal na itong nabubuhay at mas matanda pa sa inyong dalawa.
Ni minsan wala kayong nadinig sa nanay niyo patungkol sa magulang niya. At kung sino ang mga kamag-anak niyo sa panig niya, hindi ba? Sa halip, ang sabi ng nanay niyo, patay na ang lolo't lolo niyo. Pero ang totoo, hindi. Buhay pa sila mga anak. Buhay na buhay. Minsan na silang nagpunta dito pero hindi lang pinakilala sa inyo. Natatandaan nyo naman siguro yung dalawang matanda na gumala at nakitulog pa dito ng isang gabi. Yun ang lola't lolo ninyo. Wika ni Tatay Jomar. Nagkatitigan ang magkapatid. Kagad namang naalala ni Reno ang mga taong yun. Meron silang sasakyan at mukhang may kaya talaga sa buhay. Hindi na nagsalita pa ang magkapatid. Inantay nilang bumalik ang ina ng gabing yon. Ngunit hindi na ito dumating. Hating gabi na ngunit wala pa rin si Nanay Nita. Habang si Tatay Jomar naman, tila nag-aalala at tulog na ng mga oras na yon. Nag-uusap ang dalawa. Ang sabi ni Reno, alam niya kung saan nakatira ang sinasabi ng ama kanina. Nasa kabilang baryo lang at pwede nilang puntahan. Ang sabi naman ni Liza, gabi na at baka kung ano pang mangyari sa kanila sa daan. At isa pa, baka umuwi na din ang ina at masalisihan pa sila. Ngunit hindi na panatag noon si Reno. Labis pa din ang pagigiit na puntahan ng ina. Para na din maging malinaw sa kanya ang lahat. Doon lamang pumayag si Liza. Nagkasundo ang dalawa. Umalis sila ng tahanan habang binabagtas ang maliit at masukal na daan. Inaasahan nilang makakasalubong si Nanay Nita. Ngunit kapag hindi, dederecho lamang sila kung saan maaaring naroon ang ina. Hanggang sa nakarating na sila sa lugar, kagad tinuro ni Reno ang tahanan. Makikita naman ito kagad dahil nasa bungad lamang yon ng kalsada. Malaki ang tahanan, 2 palapag at halatang may kaya ang nakatira. Walang ano-anong naglakad sila papunta doon. Sa labas pa lamang, bumungad sa kanila ang matandang babae. Nakatitig ito sa dalawa. Nakangiti na tila natutuwang makita ang magkapatid. Tinawag pa sila nitong mga apo. Hindi nakapagsalita ang dalawa. Nagkatitigan ang mga ito. Nagkibit balikat si Reno ngunit ilang saglit pa. Nagtanong siya kung naroon ba ang ina. Bakit parang ayaw niyong pumasok sa bakuran ko? Hali kayo mga apo. Mukhang napagod kayo Narito ang nanay niyo. Sumuko na din siya sa wakas. Ang sabi ko naman, hindi niya matatakasan ang katotohanan. Pasensya na mga apo at pati kayo ay nadamay. Hindi naman sana magiging ganito kung hindi garboso yung nanay niyo. Ako ang inyong Lola Annalisa. Edel, bumisita na sa wakas sa mga apo natin. Wika ng nagpakilalang Lola Annalisa. Pumasok naman ang dalawa. Ngunit mahahalata sa mga mukha ang pag-aalinlangan. Tumitingin pa si Liza sa paligid. Ngunit habang nangyayari yon, may nakita naman sila na matandang lalaki. Hinala nila ito na si Lolo Edel. Kagad nitong sinabi na wag na silang mahiyang pumasok. Pinagmano pa sila ng mga ito at hinalikan sa noo. Tahimik lamang ang dalawa. Hindi din nila alam ang sasabihin ng mga oras na yon. Naguguluhan pa din ang magkapatid sa mga nangyayari. Hanggang sa muling nagsalita si Lola Annalisa. Naroon si Nanay Nita sa likod bahay. May sinasagawa doon at huwag nilang gagambalain.
para na din matapos dito ang ginagawang ritual. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Reno ang sarili. Mawalang galang na po, Lolo, Lola. Nagugulat po kami ni Liza sa mga nalalaman namin eh. Bagaman natuklasan ko na isang mambabarang pala si nanay, magkakamag-anak pala tayo. Wika ni Reno. Kagaya ng sinabi ko, dahil din yan sa garboso ng nanay niyo, tinalikuran niya ang lahi niya. Pero hindi naman kami nagalit. Sarili niya yung pagpapasya. Pero hindi ibig sabihin na mambabarang kami. Masama na kaming tao. Ganun lang siguro yung pagkakaintindi ng nanay ninyo. Di sana, nabigyan niya kayo ng magandang buhay at hindi na nagtiis sa kakarampot na kita at pagkain araw-araw. Alam mo, Apo, awang-awa ako sa inyo. Pero ano bang magagawa namin? Magpaganong pa man, may suporta pa rin kayo mula sa amin. Dahil kung wala, hindi na sana kayo nakakapag-aral. Tugon ni Lola Annalisa. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Kagad na pagtanto na kaya pala hindi sila hirap sa buhay. Mukha lamang mahirap ang tahanan. Ngunit hindi sila naghihikahos. Naglalaro ang isipan ng dalawa. Naguguluhan sa mga nangyayari. Nasurpresa sila ng tagpong yun. Doon nakahanap ng pruweba si Reno na totoo nga lahat ng sinasabi ng ama. Subalit sa kabila ng lahat, hindi sila nakaramdam ng gaan ng loob sa dalawang matanda. Hindi dahil sa mambabarang ang mga ito, kundi naninibago sila sa presensya ng dalawang matanda. Kahit sa likod ng abiso na wag puntahan ang ina sa likod bahay, nagmatigas si Liza. Dali-dali itong naglakad papunta sa kusina na may hiwalay na pinto. May daan doon papunta sa likod bahay. Dito nakita ni Liza ang ina. May kamalig pala sa likod, ngunit napakarami namang bagay na nasa paningin niya. Nakadikit lamang ang kamalig sa mismong bahay. At sa katunayan, karugtong lamang ito ng kusina. Nakatalikod si Nanay Nita, nakaluhod at nakaharap sa sangkaterbang itim na kandila. Pagtingin sa loob ng bahay, nakatanaw sa kanya si Reno, habang yung dalawang matanda naman, halata dito na aligaga. Lumapit si Liza sa ina, kumabig sa gilid. Napansing nakapikit ang mga mata ni Nanay Nita, habang yung mga kamay nasa papag kung saan naroon ang dalawang salagubang. Ilang saglit pa, biglang nagsalita si Nanay Nita, ngunit nakapikit pa rin ang mga mata. Anak, pasensya na sa inyo. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyong dalawa. Inilihim ko ang lahat. Gusto ko lang naman mamuhay na kagaya ng ibang tao. Pero ang hindi ko kayang makita, may umaalipustas sa pamilya natin. Siguro kampon ako ng dilim, pero gagamitin ko ang abilidad ko para ilagay ang mga taong katulad ni Ervin sa impyerno. Mga hayop sila. Wika ni Nanay Nita. Matapos yun, hinampas niya ang dalawang salagubang. Napapidlag pa noon si Liza. Napakalakas ng pagkakapalo sa dalawang insekto. Umalog ang kamalig na tila may bumagsak na napakabigat na bagay. Pagkaalis ng kamay ni Nanay Lisa doon sa papag, nanlaki ang mga mata ni Liza. Paano ba naman? Bigla na lang naglaho yung dalawang salagubang. Kasabay nito, nagsimatayan lahat ng kandila. Nagdilim na lamang ang paligid at sinabi ng ina na pumasok muna si Reno sa loob.
Ngunit hinawakan ni Liza ang kamay ni Nanay Nita. Dama niya ang lamig ng palad nito na tila nanonood sa mga laman ng dalaga. Ngunit pilit pa ring hinila ni Liza ang ina. Hindi naman ito nanlaban at sumabay na lamang sa anak. Akala niya ay hihinto pa sila sa sala at kakausapin ang lolo't lola. Pero hindi. Sa halip kagad nagmungkahi si Nanay Nitang umalis na sila sa lugar. Napanganga na lamang si Reno na mga sandaling yun. Nagtatanong pa ito sa ina ngunit hindi na siya pinapansin. Hindi nagsasalita si Nanay Nita. Maging si Liza ay hindi din kumikibo. Kaya naman pinili na lamang din ni Reno na manahimik. Pagkarating sa tahanan, nag-aantay na pala sa kanila ang ama. Nakakulot ang mukha na tila galit. Ngunit nang tuluyan silang makalapit, bumuntong hininga lamang ito at hindi na nagsalita pa. Pumasok na ng tahanan si Nanay Nita. Natulog lamang ang ina na tila walang nangyari. Habang silang mag-ama naman, nasa labas at nag-uusap. Dito isiniwalat ni Liza ang mga natunghayan. Tumango lamang ang ama. Sinabi na kung anuman ang mga nakita, sa kanila na lamang ang lahat ng yun at wag na wag nang ipagsasabi sa iba. Sigurado itong may mangyayaring hindi maganda kay Mang Ervin. Hayaan na lang muna nila si Nanay Nita. Ito lamang ang mas nakakaalam sa sitwasyon. At dahil bumalik na ito sa pambabarang, malaki ang magiging pagbabago sa kanilang pamilya. Hindi na nagbigay pa ng opinyon si Reno. Ngunit ayon kay Liza, hindi sila natatakot o nag-aalala na mambabarang ang ina. Dahil alam nilang hindi ito mapaminsala sa ibang mga tao. Sa halip, pinipili lamang yumangati wali. Dagdag pa ni Liza, hindi na kailas sa kanya na mabuting mambabarang ang ina. Noong una palang marinig ang engkwentro nila ni Tatay Jomar, hindi din nila ito sinisisi kung bakit inilihim sa kanila ang lahat. Ayon sa magkapatid, tama lamang ang ginawa ng mga magulang para tuluyang makaiwas sa gulo. Ilang araw ang nakalipas. Hindi na nagpakita si Mang Ervin sa asyenda. Lalaman nilang nagkaroon ito ng malubhang sakit. Panay suka ng dugo at nagpatingin pa sa doktor. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin nalunasan at hindi naglaon. Namatay din ito sa karamdaman. Matapos mabalita ang patay na ang matanda, doon lamang muli nakita ng magkapatid ang mga salagubang ng ina. Mula ng sandaling yun, malaki ang pinagbago ng kanilang pamilya. Mas naging malapit si Reno at Liza sa lolo at lola. Sa katunayan, kung anong luho noon na inaasam ng dalawa, nakakamtan na nila. Ibinibigay sa kanila ng dalawang matanda ang mga ninanais. Minsan doon pa natutulog ang magkapatid sa tahanan ng mga ito. Napansin nilang kaparehas ito ng ina. Ang wiwirdo at madalas. Nagdadasal ngunit nakapatay ang ilaw at may sinding itim na kandila. Bumalik nga si Nanay Nita sa pagiging mambabarang. Pero hindi na bumalik pa sa dating tirahan. Lahat ng mga abusadong tao nakakatikim ng barang. Alam ito ng magkapatid at sa katunayan, sila pa ang nagsasabi sa ina ng mga taong may maling ginagawa. Naaawa man, ngunit naiisip ng dalawa na hindi madadala ang tao kapag hindi napaparusahan. Hindi naman ito pinapatay ng ina, kundi pahapyaw lamang ng barang gamit ang dalawang itim na salagubang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig.
Karanasan ito ni Aling Corina. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon. Sa isang munting bayan, sa liblib na kabundukan ng Quezon, naninirahan ang isang ina na nagngangalang Corina. Isang simpleng babae, tindera ng isda sa umaga at labandera sa gabi. Sa kabila ng hirap, mag-isa nitong tinataguyod ang nag-iisang anak na si Angelo, 6 na taong gulang. Sanggol pa lamang ang anak nang yumao ang ama. Kaya naman lalong nagpursigi si Aling Corina upang maging ina at ama sa bata. Sa kabila ng lahat, ramdam naman ng bata ang pagmamahal ng ina. Lumaki itong masiyahin, magalang at mabait. Kaso nga lang, kahit palaging nakangiti, meron itong malubhang sakit na hindi kayang tustusan ng ina. Payat, mahina at palaging inuubo. Ngunit hindi nawawala ang ngiti sa mukha. Sapat na yun upang magsakripisyo palalo si Aling Corina para sa paggaling ni Angelo. May malubhang sakit sa baga ang bata. Araw-araw, kailangan itong uminom ng mamahaling gamot na halos hindi na kayang bilhin ng ina. At sa tuwing nadidinig ni Aling Corina ang ubo ng anak, parang nadudurog ang kanyang puso. Kahit walang pera, pinipilit niyang ipagkasya sa lahat. Naglalabada, nagtitiis ng gutom at kung ano pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyo, hindi inaasahan ni Aling Corina na magbabago ang lahat sa isang iglap. Isang hapon, nasa tabing ilog si Aling Corina at ang anak na si Angelo. Abala sila sa paglalaba. Nakayuko at paulit-ulit na pinapalo ang mga damit sa batong makinis. At sa hindi kalayuan, naglalaro naman si Angelo sa buhanginan. Abala sa pagbuo ng maliit na bundok at kalsada, gamit ang mga patpat at bato. Bago pa man siya magsimulang maglaba, ilang ulit niyang pinaalalahanan ang anak. Angelo, anak, wag na wag kang lalapit sa tubig ha. Kahit mababaw yan, maaari ka pa ring matangay. Hindi ka marunong lumangoy. Tandaan mo yan. Pagpapaalala ni Aling Corina. Tumango naman ang bata. Masunuri at nagpatuloy lamang sa paglalaro. Kaya't nabawasan ang pangamba ni Aling Corina. Naniniwala itong ligtas ang anak at maaari siyang magpatuloy sa kanyang mga gawain. Ngunit habang binabanlawan ang huling damit sa malamig na agos, napansin niya na tila kakaiba ang paligid. Ang dating masayang huni ng mga ibon, tila biglang naputol, at ang hangin na dati ay humahaplos sa mga dahon ng kawayan ay tumigil din. Walang kaluskos, walang tunog, na parabang ang buong kagubatan ay huminto at nakikinig. Napatingin si Aling Cora sa paligid. May malamig na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Ibinaba niya ang hawak na labada. Pinilit pakalmahin ang sarili. Tinawag ang anak. Iniisip niyang naninibago lamang siguro dahil dumilim na ang kapaligiran. Kaya kailangan na nilang umuwi. Angelo? Angelo? Anak, tara, uwi na tayo. Dumidilim na ang paligid. Pagtawag ni Aling Corina habang nililigpit ang mga gamit. Maamo ang boses nito. Ngunit ang inaasahang sasagot na bata, walang tugon. Bahagyang napakunot ang noo. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at muling sumigaw. Ngayon ay mas matalim ang tinig. Angelo, anak, nasan ka?
Muling wika ni Aling Corina. Ngunit dito mas lalong kinabahan ng ina. Ang katahimikan ay lalong bumigat. Ang tibok ng puso'y bumilis at nabalot ng pangamba. Nagmasid ito sa paligid. Ngunit hindi pa rin makita ang bakas ng anak. Wala na ito sa pwesto kanina. Naiwan ang mga laruan at tsinelas nito. Angelo, anak. Mahinang pagtawag ng ina. Ngayon ay nanginginig na ang boses. Nagbabaka sakaling nandito lamang ang anak. Kaso nga lang, sa may gilid ng ilog, napansin ni Aling Corina na may mga bakas ng maliliit na paa. Basa pa at papalapit sa tubig. Sinundan niya ito at doon niya napansin na tila iba na ang agos ng tubig. May mga bulang lumilitaw at saka mawawala. Kagad niyang ipinasok ang kamay sa tubig. Nag-aalala na maaaring naagos na nito ang anak. Ngunit habang ginagawa yon, napansin niya na ang tubig ay tila kumikislap. Pero imposibleng galing ito sa langit dahil madilim na nun. Ngunit parang galing ito sa loob, sa ilalim mismo ng tubig. Muli siyang tumawag. Ngayon ay mas malakas. May halong galit at pangamba. Halos mapaiyak na ito sa kaba. Ngunit napatigil siya nang may biglang humalakhak. Mahina, pabulong, parang mula sa ilalim ng tubig. Hindi ito ang tinig ng bata. Hindi din boses ng tao. Isa itong bulong na may kasamang lagitik. Parang mga kuko na kumakayod sa basa at magaspang na bato. Mabilis na napaatras si Aling Corina. Hawak ang dibdib. Ramdamang malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Ang init ng luha kanina, biglang napalitan ng ginaw na tila nabuhusan ito ng napakalamig na tubig. Mula sa gitna ng ilog, may aninong dumaan. Mahaba ang mga braso, payat na payat, at may mga daliring mas mahaba kesa dapat. Gumagapang sa tubig na parabang mga ahas. Sa kislap ng buwan na tumama sa agos, saglit itong nasilayan. Si Angelo, nakatayo sa ilalim, nakangiti ng hindi kumukurap. Ang mga matay kumikislap ng maputlang asul. Malamig, ngunit hindi na isang bata, kundi tila sa nilalang na walang kaluluwa. Habang unti-unti siyang nilalamon ng agos, may humila sa kanya pa ibaba. Mga kamay na butot balat, kumakapit sa balikat ng bata na tila mga kuko ng patay. Sinubukang abutin ni Aling Corina ang anino ng anak sa tubig. Ngunit kagad itong naglaho. Tila guni-guni lamang ang lahat. 3 araw nang walang tulog si Aling Corina. Ang muka'y namumutla. Ang mga matay namumula. Para na siyang multo na umaaligid sa ilog. Sa araw, nililibot niya ang pampang. Pawis at luha ang tanging kasama. Basang-basa ang laylayan ng saya at ang mga paay sugatan. Halos mapunit na ang mga balat sa dami ng tinik at bato na dinaraanan. Ngunit hindi niya ito iniinda. Ang gutom, ang uhaw, ang kirot, lahat yon ay tinatalo ng isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isipan. Nasaan ang kanyang anak? Dahil mabait naman ang ina, maraming kababayan nito ang naawa sa kanyang kalagayan. Sa unang gabi, nakisama ang buong baryo. May mga sulo, lambat at kawayan, habang ang iba naman ay sumisisid sa ilog. Hindi naman ito ganong kalalim,
Marami naman ang nagtulong-tulong upang matuntun sana kahit man lamang ang katawan ng bata upang magbigay linaw sa naulila nitong ina. Ngunit habang tumatagal, nadidinig niya ang kakaibang halakhak na tanging siya lamang ang nakakadinig. Ano po? Ano po bang sinasabi mo, Aling Corina? Ha? Wala naman kaming nadidinig na halakhak eh. Wika ng isa sa mga kababayan. Nagpatuloy pa rin sa paghahanap ang iba. Ilang araw, bumalik ang iilan ngunit wala na talaga silang makita. Isa-isa silang umaatras. Ang ilan ay nagbubulungan. Baka naman talagang nalunod yung bata. Kung hindi man, baka kinuha na siya ng mga lamang lupa. Wika ng isa sa mga naroon. Parang binagsakan si Aling Corina ng mabigat na bato. Bawat salita nila, malamig at unti-unting kumikitil ng kanyang pag-asa. Sa ikatlong gabi, halos mabaliw na si Aling Corina sa paghahanap. Nakaluhod sa putika ng pampang, umuugong ang iyak sa dilim. At dito na dumating si Mang Macario, isang matandang albularyo. Tuyo ang muka, malalim ang mga mata, parang may mga aninong nakadikit sa likuran. Halatang marami na itong nakita at napagdaanan. Tahimik itong nakinig sa mga hinaing ng nangungulilang ina. Matapos ay tumango ng mabigat. May mga nilalang sa ilalim ng lupa. Mga laman lupa na kumukuha ng batang may hina. Ginagawa nilang kanila. Pinalalakas, pinasisigla. Ngunit ang kapalit, hindi na sila babalik pa sa lupa. Kung nais mong bawiin si Angelo, maghanda ka dahil hindi nila ito ibibigay ng basta-basta lamang. Wika ni Mang Macario. Kinabukasan, gabi ng mga oras na yon, nagbalik si Aling Corina kasama ang albularyo sa ilog. Binabalot ng dilim ang buong paligid. Ni walang huni ng kuliglig. Wala ring ihip ng hangin. Parang ang mundo'y nakahinto at naghihintay sa lugar. Bit-bit ni Mang Macario ang mga kagamitan. Banga ng langis na puno ng iba't ibang kasangkapan. Halos amoy bangkay na ito at mga tuyong dahon. Asukal na pula na parang kulay dugo. Sibat na kawayan na binalutan ng palaspas. At isang balat ng balete na inuukitan ng mga sinaunang orasyon. Sa mismong gitna ng dilim, nagsimulang magdasal ang matanda. Bawat pantig ay mabigat. Binuhusan niya ng langis ang tubig at kagad itong bumula na parang may niluluto. Kumukulo ito at may sumisingaw na masangsang na amoy na para bang halo ng dugo, abo at bulok na laman. Inihagis niya ang asukal at sa isang iglap, nagsulputan ang mga anino ng nilalang. Unay iilan lang, ngunit mabilis silang dumami. Mga katawan na kulay putik, basag ang balat, mahaba ang daliri, at mga matang kulay asul na naglalagablab sa ilalim ng tubig. Ang ilan ay lumulutang, parang mga bangkay na umaahon. Ang ilan ay gumagapang sa lupa, kumakapit gamit ang mahabang kuko. Gumuguhit ng bakas na tila sinusulat ang pangalan ng mga mamamatay. Corina, huwag kang gagalaw sa kinatatayuan mo. Sigaw ni Mang Macario, sabay salag gamit ang sibat. Tumama ito sa isa at kagad nagliyab ang balat. Natunaw sa usok na amoy laman na nabubulok. Ngunit sa bawat isang naglalaho, 3 ang pumapalit.
Lumapit pa ang isa kay Corina. Ang mukha nito ay parang pinagtagpi-tagping laman ng iba't ibang katawan. May buhok ng batang nakasabit, mga bibig na nakadikit sa gilid ng pisngi. Lahat sabay-sabay umuungol. Inilapit nito ang bibig na walang labi. Nagbuga ng amoy lupa, putik at nabubulok na isda. Napasigaw ang ina. Napaatras at halos matumba dahil sa takot. Mabilis namang sumalakay si Mang Macario. Isinaksak ang sibat sa bibig ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang hiyaw nito. Parang 10 batang umiiyak ng sabay-sabay. Sa halip na dugo, putik at mga bulate ang umaagos. Gumagapang, kumikilos, nagsasama-sama upang bumuo ng mas malaking katawan. Huwag mong hawakan ang lupa. Ang bawat patak ay binhi ng bago nilang katawan. Ngunit huli na, sa paligid nila, ang mga piraso ng laman at putik ay nagsasanib, nagiging bagong halimaw. Ang ilan ay mas malaki, mas matindi, may 4 na kamay, may bibig sa tiyan at mga mata sa balikat. Ang iba ay gumagapang sa puno, kumakapit na parang mga gagamba at nagbubuga ng amoy na nakakasulasok. At sa gitna ng lahat ng yun, nadinig ni Aling Corina ang isang pamilyar na tinig. Inay? Inay? Napatingin ang ina. Nakita nito si Angelo. Nakatayo sa ilalim ng tubig. Nakangiti. Maputla ngunit payapa. Ang kanyang katawan ay tila kumikinang. Malusog. Walang sakit. Sa kanyang tabi, 2 laman lupa na anyo ay parang magulang. Banayad ang mga mata. Nakatitig kay Aling Corina na parang nagsasabing, "Kami na ang bahala sa iyong anak." Tumulo ang mga luha ni Aling Corina. Nangangatog ang kamay. Pilit inaabot ang anak mula sa pangpang. Gusto niyang isigaw ang pangalan nito. Ngunit hindi siya makalapit. Ang mga halimaw ay nakaharang. Ang hangin ay punong-puno ng iyak na mga batang matagal nang nawawala. Kung pipilitin nating kunin ang anak mo, babalik lamang ang kanyang sakit at hindi na siya magtatagal pa. Ngunit dito, sa piling na mga lamang lupa, malusog siya, buhay at masaya. Wika ni Mang Macario. Malamig ang tinig. Parang pinilas ang puso ni Aling Corina. Ang ilog ay tila naging salamin. Nagpapakita ng 2 mundo. Ang isa, madilim, puno ng nilalang na nakakatakot. Habang ang isa naman, ang ngiti ng anak, payapa, malusog, parang anghel na hindi para sa kanya. Sa huli, ipinikit na lamang niya ang mga mata. Hinayaang dumaloy ang luha. Hindi na ito nagpumilit pang tumawid, ni hindi na rin sumigaw. Dito niya napagtanto na kahit anong paghihirap at sakripisyong gawin niya, hindi nito maibibigay ang buhay na ninanais para sa anak. Kinabukasan, sinabi ni Mang Macario sa mga tao na si Angelo ay hindi na maibabalik. Nagluksa ang buong baryo, ngunit wala ni isa ang nakaunawa ng totoo. Habang si Aling Corina nagpatuloy na sa buhay, tila isang bangkay na naglalakad. Dala ang bigat ng kawalan. Ngunit gabi-gabi, bumabalik siya sa tabing ilog, sa ibabaw ng kumikislap na tubig.
Minsan niyang nakikita ang refleksyon ng anak. Malusog, nakangiti, lumalangoy sa piling ng bagong pamilya. At sa bawat pagkikita, nakatingin si Angelo sa kanya. May ngiting para bang nagsasabing, Inay, maraming salamat. Huwag na po kayong mag-alala. Ngunit sa dilim ng paligid, palaging may aninong sumusunod sa bawat ngiti. Sapagkat ang anak niya ay buhay. Oo, ngunit buhay sa isang mundong hindi para sa tao. At alam ni Corina, sa tuwing lalapit siya sa ilog, naroon ang mga mata ng laman lupa. Nagmamasid, nag-aantay. Baka siya naman ang isusunod. Kung ganun man, tatanggapin niya ang lahat ng yon. Kung ito ang nag-iisang paraan upang makapiling muli ang anak. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.